Hi mga kajobang, Sir Dance DIY. Time out muna tayo sa plaka, CD and cassette. Ngayong episode, pag-uusapan natin ay tungkol sa showbiz. So magpapaka-showbiz muna ako. Marami ko lang sinasabi ni Jose Manalo dati ha. Hindi naman sa nangingialam ako, pero mangingialam na rin. Ang ating pakikialaman ngayon mga kajobang ay yung tungkol sa bagong noontime show ng tape sa Channel 7. So alam naman natin no, sa mga nagdaang araw, mainit na pinag-uusapan ng mga marites sa show business yung title ng Itbulaga. So matagumpay na nakuha yan ng TVJ. So ang Itbulaga ay nasa Channel 5 na. At ngayon, may bagong title tong sa Channel 7 ng tape. Walang iba kundi yung Tahanang Pinaka Masaya. Yeah! Oops! Teka lang. Bago ko simulan ang ating usapan ngayon, ay magpapasintabi po muna ako sa Tape Incorporated. Hindi po nangangahulugang napag-usapan ko yung tungkol sa title, sinisiraan ko o aking pinopromote yung title. So, isa-isahin lang natin bilang isang pangkaraniwang mamamayan kung ano yung ating perception about dun sa inyong bagong title na Tahanang Pinaka. So, simulan na natin. Unang-una, Tahanang Pinaka Masaya. Parang for the first time sa kalaban ng Itbulaga na mga noontime show mula nung bata ako, isa ito sa pinakamahabang title na akin nang narinig. Kung babalikan natin mula noong panahon ng student canteen, naging lunch date, SST, tapos meron pang sanglinggo na po sila, MTV, o kung ibig sabihin nun Masayang Tanghali Bayan, Prueba. Meron pa dati sa Channel 9, yung Chibugan na, sina Arnel Ignacio, Rico J. at Haji Alejandro yon. So, di ba? Another, sa Channel 13, meron noong It's Chow Time. Tapos, meron pang alas 12 sa 13. So, gusto nyo pa ng title na may kinalaman sa lunch? Yung katatapos lang sa Channel 5 nitong pandemic, yung LOL. Ano ibig sabihin nun? Lunch Out Loud. So, pananghalian na naman. So, mga kajobang, lahat ng nabanggit ko ng mga noontime show na tumapat sa Itbulaga na yan, may kinalaman sa pananghalian o pagkain. So, yun yung pinupunto ko rito. Sana, suggestion ko lang, ang pinalit ng tape na title dun sa Itbulaga na hawak nila dati, yung something na parang ganun. May kinalaman sa pananghalian at may kinalaman sa pagkain. Yung dalawang yun sana pinagsama para medyo may dating sa ating mga masa. Ang masa kasi, yan yung pangkaraniwang nakabukas ang telebisyon kapag sapit ng alas 12 ng tanghali. Habang nanananghalian sa bahay, nandyan yung television nila, yung nasa karinderya, di ba? Mga karinderya, may mga TV, habang nanananghalian yung mga inabot ng nag-apply ng trabaho, o mga tsuper. So sila yung sinasabi kong target ng mga noontime show. Pangalawang suggestion ko, kung hindi naman gusto nila yung may kinalaman sa pagkain at sa tanghali, yung mga title na medyo catchy, madaling tandaan ng mga bata. O bigyan ko kayo ng sample. Ito. Alam niyo ba yun? Wow naman! Wow! Wow! Tama. Wow, wowie. Di ba? Pumatok din yan sa masa. So, kahit na batang maliit, ginagaya yan, natatandaan. So, yung mga ganung title sana yung naisip na pinalit sa Itbulaga. Isa pa, yung noontime show ngayon, It's Showtime. So, madaling sabihin, madaling tandaan, kahit batang maliit, kayang gayahin. Yung mga ganun sana. Hindi naman sa sinisiraan ko yung title na Tahanang Pinakamasaya. Pero, sa tatlong noontime shows na napapanood natin sa ngayon, tapos ang title nila Tahanang Pinakamasaya, parang hindi bagay no? Dahil sa nangyari. Dahil ang nanalo dun sa kaso is yung Itbulaga. So kung i-analyze natin sa tatlong noontime shows na napapanood natin, walang ibang pinakamasaya dyan. Kundi yung Itbulaga. Kasi nanalo Tapos syempre, deep inside, masakit sa tape yon nung natalo sila. So, sa tingin ko, sa akin lang naman to, hindi na aangkop yung title dun sa tunay na nararamdaman ng buong show. So sana, kung ako yung pwede lang mag-suggest,
pinalitan nila, hindi yun ang title. So, dalawang bagay na yung nakikita natin doon sa title, no? Una, sinabi ko, dapat may kinalaman sa pananghalian at pagkain. Pangalawa, hindi nababagay sa panahon ngayon yung tahanang pinakamasaya sa tunay na nararamdaman ng show. So, dalawa na. Ngayon, kung tatanungin nyo naman si Sir Dance DIY, kung halimbawa ako ay isa sa tatanungin kung anong title ng kanilang show, susundin ko yung sinasabi ko kanina. Dapat may kinalaman sa pananghalian at pagkain. So, bibigyan ko kayo ng sample. Bakit hindi nyo gawing lunch and meat? Diba? Lunch, meat. So, kung nasa office kayo, diba, merong tinatawag na minsan may meeting, sinasabay sa lunch. So, lunch and meat. Ngayon, kung bibilisan mo yung pronunciation ng lunch and meat, diba, parang maling lunch and meat. Hindi, biro lang. So, isa yun sa mga naisip ko. Isa pang naisip ko, pangalawa na to ha, pwede ring LOT. Ano ibig sabihin ng LOT? Lunch on TV. Diba yun naman ang kalimitan ginagawa ng mga manonood ng mga noontime show? Nagla-lunch habang nanonood ng TV. So, lunch on TV. So, maganda rin yan. So, mga kajobang, yan yung mga naiisip ni Sir Dance DIY na pwedeng title sa pananghalian. Kung medyo gusto nila ng madaling bigkasin, madaling tandaan, may kinalaman sa pananghalian o pagkain. So, yan yung aking mga naisip. Lunch on TV. Tsaka ano pa yung sinabi ko kanina? Yung lunch and meat. Di ba? Pwedeng mag-sponsor pa dyan yung Maling o kaya yung Pure Foods lunch and meat. Di ba? Katunog eh. Uso yung mga Google Meet. Kumbaga, sumasabay dapat sa panahon yung ating mga title. So again, ang ating intention lang dito, hindi para siraan yung title, no? Nag-suggest lang tayo. Kasi nagbase lang din naman ako sa mga comment ng mga netizen. Parang nahahabaan sila, hindi napapanahon yung title na bagong noontime show na yun, no? So, nandito tayo para mag-suggest at i-analyze kung ano ba yung naging history na ng mga kalaban ng Itbulaga mula noon hanggang ngayon. So, wala tayong against kanino man. Mapati BJ yan, mapakina Yorme, kila Paulo, wala. So, hindi naman tayo galit dyan sa kanila. Mga idol natin yan sa kanya-kanyang larangan ng pagpapatawa. At hindi naman talaga TBJ ang tunay na panalo dito o yung Itbulaga. Ang tunay na panalo dito tayong mga manonood. Bakit? Dumami yung ating mapapanood. Meron ng 3 noontime show. So, may kalayaan tayong mamili kung ano yung ating papanoorin. So, yan yung ating laging tatandaan. At mga kapamilya, kapatid, at kapuso, kung kayo napadaan lang sa aking channel, paki-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Ako po si Sir Dance DIY na lagi nagsasabing ang musika at telebisyon ay buhay. Kaya lagi nating iingatan. Paalam, babus, maraming salamat sa panonood. Mabuhay po tayong lahat.